Kauban, mayong adlaw, welcome na sab sa atong programang inyong konseho karon kundi matag semana tumakauban ang mga miyembro sa 20th City Council alang sa pagpadangat sila mga pagpanikamot, mga programa ug mga kayuhan alang sa atong kinabag-ang katawhan. Kini si George Bacos gikan sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ubos kini sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy. Yun man sa pagpangulo sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Karon ito makauban no ang tingog sa mga katawhan, mga kaigsuonan nato nga mangingisda dinhi sa ato ang Dakbayan ug nun man ato ang Chairman sa Committee on Fisheries and Aquatic Resources na makauban karon si City Councilor Christian Rasico Ayan Atchas. Kagawad, maayong adlaw ug welcome sa atong programa inyong konseho karon. Yes, good morning Sir George, no. Labi na sa atong CIO team na naimbitahan kita kabahin ni aning atong mga programa sa atong ginatukod nga mga proposed ordinance kabahin sa fisheries. No? Yes. Daghang salamat og maayong buntag kanatong tanan. Yes, and of course live kita nga makita karon sa atong official Facebook page nga Cagayan de Oro City Information page, and of course live usab kita madungog sa ato ang mga partner radios. Right, kagawad siguro unang-una sa tanan, mangumusta mi? Kumusta man karon si kagawad Ayan Atchas? So far okay lang, no. Na-enjoy nato ang atong time, no, sa atong pagpanerbisyo sa konseho o natod karon daghan ganaw-naon, no, kabahin sa mga programa, mga ordinansa nga atong ipalabang nga makatabang sa atong mga katawhan labi na sa mga fisher folks. Yes, kapin sa tuig nung paglingkod gikan sa kwan, and kagawad Ayan is doing well usab no sa pagpanerbisyo isip kagawad ini sa atong Dakbayan. Labi nang pipila na kabulan usab may muhang nauptan no ang komitiba sa kining Committee on Fisheries and Aquatic Resources, which is dako po ni siyang kuan kagawad, dako nga sektor dinhi sa tuang Dakbayan. Right, tungod ini kagawad, mangumusta pod mi sa kumusta usab or unsay hagit o kasinatian nimo dinha sa imong pagpanerbisyo isip kagawad, especially sa imong gidumala karon nga komitiba sa Fisheries and Aquatic Resources. So far itong mga miaging bulan, no, nagpatawag na kita og meeting sa atong mga membro sa Fisher Folks aron ilang mahatag, no? Ilang mapaabot na nato ang ilang mga sentimento, ilang gusto na mga programa kabahin ni aning mga mga kalihukan sa atong mga mangingisda. Yes, oo. So ato ning giaksyonan gani na sa tay paabuton nga ikandak na hearing regarding aning mga insurance, no? Regarding aning port tuod sa Bunbon, no? Oo. Kananan tay pantalan din na nga kinanglanon pod nga atong tukion nga unta magamit na para sa atong mga fisher folks. So kani siya mga pipila lang no sa atong paghisgutan nga gipaabot sa atong mga fisher folks sa ilang mga problema kabayan sa panginabuhian. Mas maayo day kagawad no ato na ipaman karon nga ikaw personal nagitagbo sa atong mga fisher folks aron sila mismo makahatag og unsa ilang gikinahanglan kay murag dira mo magsugod kagawad kung unsa gyud ilahang gikinahanglan unsay aron matubag dayon ilabi nga ikaw may naghawid nining mga komitiba. Yes, kinanglanon nato no kay ang purpose nato ana nga makighimamat ta. Yes, so kanang purpose ana nga makakamputa og mga palisiya. Nga ilang magamit ugma pohon og ato sa mapanday din ani sa konseho nga kinanglan nga kanina mga palisiya atong mamugna aron mahatagan gyud og aksyon no ang atong mga kadagatan. Daghan natong mga plano no kabahin ni aning maghimo kita og ordinansa nga coral farming. So kani siya mga sugyot gikan sa atong mga fisher folks. Yes. Ako usab taga baybay, no? So kada lamba sa balod, madunggan ako kay do naman. Yes, So diyan ko nagdako kasi nati ko sa mga lingwahe sa atong mga fisher folks, no? So daghan ang ilang gusto ipabot ug daghan sa ta programa nga atay nato ipalabang sa konseho. Yes, and of course with that, kapartner gihapon nato no with all the programs sa mga tuang mga taga-Apo
And of course, ato ang kinatibukang local government unit, I know, supportive usab kaayo sa mga programa alang sa kayuhan sa itong mga fisher folks din sa ato ang dakbayan. But una na, kagawad, I know, daghan-daghan tag mga tukionon when it comes to mga fisher folks, ilabi na imong gawiran karon nga komitiba. But a certain kuano usab kagawad, propose nga imuha usab nga gihingusgan, no, ang kining kabahin sa pagpanglimpyo sa palibot, kining tugkaran ko, limpyuhan ko, nga imuhang gi-propose sa kagawad. Unsay naka-aghat kanimong i-propose kini gingusgan kini nga maong ordinansa usab dinha sa atong 20th City Council? Yes, no. Una na, pasalamat ko kang Mayor Clarex nga iyang gi-adapt ang atong ordinansa sa iyang Clarex Kalimpyo. Yes, oo. No? So, kini siya nga programa, natukod ni siya, namugna ni siya. Nga akong nakita nga, daghan kay ta mga palisiya, kabahin sa pagpanglimpyo na din ani atong National Law Kabahin sa Solid Waste Management Act, nga giingon nga RA 9003. No? Ini siya na mga balaod, ga-exist ni natay mga ordinansa nga ga-exist, kabahin tanan, no? Yes, oo. Ako nakita isip sa kapitan, na kinanglan natay implementing body. Yes, oo. So, sa implementing body, naman tayo gitawag nga barangay solid waste management, no? Naatana, pero kinanglan kining implementing body na ay balaod nga mag-obligar kanila. Yes, so, unsa man ni siya nga balaod? Sa akong gipanday nga atugkaran ko, limpyuhan ko, specific ni siya. No? Every third Saturday of the month, mandatuhan. No? Mandatuhan ang kapitan, ang barangay nga mag-conduct og inspection. Okay. No? So, ang kapitan mo adto rito sa mga household, kung iya na bang na-segregate ang basura, yes. iya na bang nalimpyuhan ang iyang tungod, no? Ang ilang mga canals, ilang mga drainage system, naabay basura at bang sa ilang balay, kung makita nato nga wala sila ni function, okay. angay sila silutan. So, dili lang kay pod sa barangay, apil pod ang atong mga residente. Kung ang mga residente dili mo kooperar, no? Dili sila mo participate, no? Upon inspection, wala gid. So, angayan pod sa silutan, no? Yes, kay naa naman tay mga existing laws nga makahatag og punishment or penalty sa ila. So, kini nga tong tugkaran ko, limpyuhan ko, ang spirit ani nga balaod, mao lamang ang pag-implementar sa mga existing laws. So, muna nga ang barangay sa every third Saturday mugahin gid siya oras. No, nga moadto siya suna, moadto siya household, iyang tuktukon. Kung na-implementar ba kining atong mga balaod nga gimugna sa atong syudad ug sa atong nasyonal na kagamhanan. Yes. So, muna nga every third Saturday of the month, musuroy na sila. No, mga inspection. For example, household number 1, na-segregate pa imong basura, nakapanglimpyo ba ka sa imong tungod. So, kini mga basic ni siya nga mga functions nga kanang pinaka-importante. Yes, no? Kaya ang atong problema sa dakbayan karon, sige tag-ingon nga separate, segregate, no? Segregation sa basura, pero mato ka sa household, walay ga-implement. Yes. No? Natay mga existing laws, no loitering, dili magkalat. Existing nga balaod. Pero sa kung tanaw, kining mga existing nga mga balaod nga atong namugna, kung naay barangay, no, ang kapitan obligado, ang kagawad obligado, ang Barangay Solid Waste Management Act obligado, nga sa ikatulong nga Sabado sa bulan, musuroy siya. Sa kung tanaw, dako kay nagtabang sa dakbayan. No? Muna nga ato ning gilusad, ato ning gimugna ang ordinansa kay nagtuo ko nga dako kayo ni matabang kanato. Kabayan na usab sa atong pagpanglimpyo. Karon kung musuroy kas kadalanan sa atong mga highways, nagapoy gatapok nga basura. Yes. No, kung ato ning implementar atong balaod sa tugkaran ko, limpyon ko, atong pinaltihan si kapitan. Kapitan, walay basura dapat din ani sa highway. Part ni sa atong mga ordinansa. So karon ang barangay, gaagad sila kung sulod ang mga sakyanan or moabot ang sakyan, sila magpakabana. Hindi itong bala dili. Kung naay basura na to makita sa highway nga naadas tugkaran sa Panimalay or even in the national highway, ang kapitan atong hatagag penalty. Okay. Ngano kuan man ka nagpundok kag basura. Kay sa akong experience kani adto, wala ko'y basurahan makita sa kung kadalanan. Bawal. No?
mugawas lang ang basura kung muagi ang sakyanan. So sa tanaw, kung magbutang mo ginagmay nga basura na mga tao nga gapabadlong, no? Dito nila ipangtampok ilang basura. So muna nga pag naasa to yung mga iro, ila sang simuhoton kalkalon, no? So experience na ako isip kapitan, kinanglan walay makita nga basura. Ang basura within lang sa household. Ang importante nga na-schedule sa pagkuha. Yes. Yeah, with that, kagawad, no? Dili lamang ni alang usab sa mga residential, we're pushing it also sa mga commercial establishment to clean their vicinity usab. Yes, o part ni siya, no? Ang atong mga commercial, no? Mga tindahan, mga kananan, even gani sa atong mga Jollibee, anything McDonald's na makita, no? Nga naihugaw sa ilang tugkaran, obligado sila manglimpyo ana. Yes. So kini siya tungod kay naay mandate nga musuroy gyud ang barangay. Makita nato nga dako kan siya nga epekto, no? Malesen nato atong dengue. No? Kay usay ang atong mga residente pag abot sa ting-ulan, dili sila gakabothered ng ilang mga baldi, nangasudlan na og nagtubig, nag-stagnant na ang ilang mga ilang mga gutter sa balay. So kung naani siya nga activity, matag tulo ka every third Saturday, sa kung tanaw dako nga kalimpyo ang atong makabot sa dakbayan. Kuan magod ang ato ang saykingon pa ni kagawad ayan, no, nga ang mga existing laws dili lamang dili local but national na nagit siya ang pag-implementar na lang and kini nga balaod nun nga imong gingos gano sab kagawad to institutionalize the implementing body which is our barangay officials mas strengthen, mas mahatagag ngipon ang ato ang mga existing nga mga balaod alang sa kalimpyo sa ato ang palibot. And of course, ato aning mas maayo po ni kagawad nga adunay gi participation ng ato ang community, no? Kay labi na nga gisugdan na usab ni Mayor Clarix sa imong pangikaingon ang Clarix nga kalimpyo sa kadalanan ug tugkara matag katapusang adlaw, no, or katapusang Biyernes sa bulan niya to take part usab ato ang giaghat ang community to take part of this activity mo na nga mas maipod kagawad nga we have this proposed ordinance nga imong gingos gan nga anagyod, no, mo take part usab ang ato ang community kay sa imong pangikaingon kagawad nga sa household gid magikan ang tanan, no? Murag ang basic unit sa society which is the family dira gid magsugod proper segregation. Day mahimo kung ang gobyerno siging pahinumdom, siging aghat nga proper segregation, ngana but kung dira sa household pa lang mismo dili nila mabuhat lisod jud kayo, no? So ang atong ginahimo manggod karon so nakita nga we are only giving awareness. Yes. So natay ordinansa ni kabahin sa pagpangbiya, awareness lang ang level na itong gihatag sa tao. Now it comes to execution na ani sa barangay nga level. Yes. Naaman sila executive power. Yes. Ano lang nga usay ang kapitan tungod sa kabisi sa barangay dagan ilang ga unahon-naon na mga program. Usay ga kalimtan nila nga part. So naghimo tawag ordinansa nga obligado gyud. Yes. Mandatuhan gyud nga every third Saturday. Manungko mo. Manilhig mo, manglimpyo mo, isegregate ang basura. So, sa kung tanaw, ako kay ni nga kalambuan sa atong dakbayan. Kung yun na, masugdan man gud siya every third Saturday kagawad, kuan naman marabag muscle memory sa ato ang mga kaigsunan kagawad nga. Dili lang matag third Saturday kung makita ng resulta yun nga maayong programa adlaw-adlaw na nasa to matag pamilya dira so matag household nato ang maong programa, no, which is maayo gyud nga mamintinan nato ato ang kahapsay kalimpyo sa sama na picture. Yes. So sa atong balaod sa tugkaran kolimpyon obligado tong tindahan. Amoy siya mo dili pwede nga nay basura dinhi kundi penaltihan siya. No, so inana nga atong nakita nga kay kinahanglan man gud gihapon ang participation sa atong mga negosyante, mga tindahan, atong household. Kay kini manggod nga problema dili ni masulbad sa syudad kung siya lang. No? Nakita nato na involvement ani sa matag individual. Yes, ang community. And of course, with that kagawad we're hoping ma-fast track and of course ma-approve gid ni siya og mahimong hingpit nga ordinansa kini nga tuang gipaningkamutan, no.
And of course, kini importante usab kayo murag taas-taas nga tukiuno na kagawad. Kabahin kini sa atong gingusgan usab nga pag-codify sa tanang mga ordinansa nato kini nga sa fisheries code nato niya. I think approved na iyang principal kagawad. Yes. So far kumusta karon kagawad unsay update nato nini nga to ang fisheries code dinhi sa atong dakbayan? So far no, naatay duha ka buok nga codified nga gi pasa nga proposed ordinance. No? Katong ordinansa sa panahon sa atong committee chairman si Konsehal Saldi Ocon. Tinasa tay gipasa nga ordinansa, proposed ordinance sa panahon ni Konsehal J. Pascual. Sa akong tayo gusto na ko nga i-joint ni. Okay. Aron ko unsa ilang ma-create, unsa madugang, ato lang usahon. Yes. Ata manghihimo og another. Yeah. Okay, malangan man. Ang ato nga kaning duha ka ordinansa nga proposed ordinance ato ning emerge una nga nag-create ang technical team. Okay. So nag-create ang technical team aron makita na nato ang ilang mga bag-o na mga ordinansa. Then ato na din siya i-final. So karon na naman tay technical working team ang ato gyapong ang nag-spearhead ani ang atong konsehal nga si Attorney James Judith. So siya ang nag-spearhead para makonsolidate tanan. Then ato na yung hiringon in the next Friday kay na naman tayo mga ginagmay na mga kanang kita nato nga kani nagdubli na, kani nahuman na. So ginagmay na lang nauban dito nga kani nga penalty dako ra gagmay ra. So I think sa atong technical working team nga atong gimugna masulbad na nato, no? Then nalagyan tayo codified ordinance, no? Importante kayo ni siya secured. Okay. Na mga palisiya nga ga-exist ani na nga ordinansa nga di pagpakaabot sa barangay. For example, sa atong marine protected areas. Ang atong marine protected areas nga unta atong proteksyonan sama aning mga corals. Yes. Wala tayo existing ordinance. Ang atong ordinansa national lang. No? So, pasabot, it comes to local implementation. Wala tayo enforcement. Wala man tayo ordinansa. Yes. So, wala nag-support. Wala ordinansa. No? Kaya kung sa national nga level, broad kayo. Yeah. No? So, dili specific ang ordinance. No? Kaya ang MPA, dili man tanan barangay na ay MPA. Yes. So, kinanglan nato ni butangan og ordinansa aron makahimo ta og citation. No? Kaya na may uban nga mosulod gyud pag badlungon sa atong tanod, badlungon sa atong warden, badlungon sa atong kapulisan, wala tayong matag nga ticket. Yes. No? Kung unsay violation nila. So, ang ato nga kung nanatay codified ordinance specific na mga balaod ang atong itunol sa mga tao nga naka-violate na ini. No? And we're not just after the violation, we're kuan good ang kining pag-codify nato sa fisheries code din sa atong dakbayan, kini mo'y mamahimong guiding kuan nato sa pamalaod gid nato unsay angay buhaton na sa atong kadagatan. Correct. Mga programa usab kagawad, no, murag dira mag-anchor ang atong mga programa in terms of fisheries program. Yes, no. So, isa niya ni nga kinahanglan gid nato nga ma-define na gid ang atong fisheries code. For example karon, isa sa problema nga na-encounter nato sa atong mga fisher folks nga kini atong mga merchant vessel. Ang atong mga merchant vessel gakapaduol na sila sa shoreline. For example, from Bugo to Tablon. Sa puerto na ay Gaisano. No, kaning atong mga merchant vessel pag mag-angkorahi sila, dinigid sila sa higad sa Bugo. Kaya ano man, masayan man ilang supply kung maato sila Gaisano, kung manguha sila probation. Pero ang ilang mga angkla dito gakahulog sa marine protected areas. Yes. Nakaguba atong corals, kakadisturb ang atong mga isda. Wala ta existing ordinance. Kung mapasar nato niyang atong fisheries code, natay gihimo dito nga ordinansa nga mahatag ta og distansya. Kung asa ra pwede ang mga merchant vessel makaangkorahi, no? So ato silang limitahan, no? For example, ma-identify na nato kini nga area marine protected area. So na existing codified nga ordinance. So kaning merchant vessel mapinaltihan sila. Komodo sa mosulod sila, no? So mao kini nga atong nakita nga importante nga ato gid ning ipalabang nga ordinansa. Yes, nya
ilabihan ka importante, but sa ito pang ikaingon, no, sa Alliance Castellanos Katawan, dili po sayon ang pagkodify ni kagawa. Asking ang proseso yun ang agian, no? So sa atong nakita, no, nga nanatay konsihal, katong si konsihal J. Pascual, konsihal Saldi Ocon, sa ilang time, hindi na sila og-create. No? Una nga nakita nako ang ka-tedious ani nga trabaho. Yes. Una nga sa ako nga time, gusto nako nga kato ilang mga effort, ilang gihaguan unsaon pag-create sa atong mga ordinansa, pag-compile sa mga ideas, ato na ning usahon. Yes. No, aron mapadali do din nata mangita lain og unsa pa atong ikadugang kay nag-create man tag technical working team. No, nga mo facilitate ani nga ma-fast track nato ang ilang mga proposed ordinance. Yes. Kini murag ikalipay gini sa ato mga fisher folk kagawad kay imausab nga gihingosgan nga ang registration or license to fish himuon nga every 3 years, no? Yes. Kinahanglan pod nato nga ato sa ning tan-awon. Kay kasabot ang pangisda man gud ang kinabuhi sa usa ka mananagat o mga fisher folks is seasonal. Yes. Not throughout the day, throughout the night, throughout the week, throughout the month. Mayong panguha. Makapanagat sila. Yes. Kung sa ilang pagpanagat, daghan ng ilang makuha. No? Kay example, ting-ulan. Dagko ang balod, so wala managat. So wala sila income. No? Hayag ang bulan, wala isda. No? Sa pagod ilang mga problema na kanang kung guba ang mga disturb kay mga area wala gid, so nataro na to dili inana ka grabe ang income. So ilang problema kay one of the problem nga atong gihatag sa ila nga i-register nila ilang sakayan. Ang purpose man gud ani nga ano ato sila i-register kay daghan sa atong coastal area nga mga barangay nga gakahimo na og kanang mga backdoors na mga sama aning mga illegal fishing, sama aning mga kaning kanang bitawng ilang pagsaka sa mga barko, gagamiton ang sakayan, smuggling, no? Daghan na siya. So ang purpose ani aron ma-identify sa atong kapulisan, sa atong maritime police, sa atong coast guard nga kaning na mga namingwit din kaning nanagat mga legit ni. No? Registered. So nasa uban nga ang atong munisipyo from Taguluan, munisipyo sa saan gasulod na sa atong syudad. Yes, so di na to gaka-identify kung residents ba ni sa city na mga fisher folks. Ang problema lang kay ato silang i-restro na ibayad. So tungod kay na ibayad, apiki ang atong mga fisher folks kay nakita nato seasonal lang ilang income. So nag-craft og ordinance nga atong isibog kay gani kung imong tan-awon karon na nagani tay lisensya nga 5 years nga ma-expire. Kung good standing ka, mahimo pag 10 years. No? Nga di nato extend ang time po sa registration sa mga bangka sa atong mga fisher folks. With that, no, mas maayong ordinansa kay of course lagi dako na kining tabang sa ato ang mga kagsunan nga mga fisher folks nga taas nga panahon, no, ang ilahang kuan kay lagi ibigit malikayan nga dunay medyo pwede man po ningon inana kada ko ang ilang bayro nun, but at least mapangandaman na taas sila ang pagpangandam 3 years ang ilang pagpangandam no niya. Dili pod mas makasave sila sa oras, mas makasave sila sa mga resources nila, no, kung himuon nato nga 3 years. And of course aside kining license to fish, no, mo to nga 3 years, and then of course every 2 years usab ang license renewal kagawad alang usab sa mga motorized bangka. Yes, no. 2 years gyapon, no. So kita nato nga kinahanglan sa hatagan sila glugway, no, kay gani kung imong tan-awon ang realidad aning mga fisher folks kaning gapamingwit kaning mga anglers nato na mga member ani. Ang ilang biningwitan di nila gakaon. Kay ilang ibaligya. So baka sila danggit, itong, no? Lapu-lapu. Lami na kaya na mga isda. Pero tungod kay need sila og kwarta. Ila pa nang ibaligya. Yes. So ang kakaitabon sila pag ilang baligya, gapalit na lang silang sardinas. Ngawag ang ilang gikuha, lami man kayo mga isda. So muna nga kinahanglan nato hatagan sila glugway bahay.
And of course, kumusta usab ang upon this kanang sa inyong pag codify ani kagawad ato bang naimbitaran ato ang Fisher Folk Association to Yes. kuan sa atong committee hearing or nginana ato pa sang gi-invite. Yes. Kumusta usab ang ilahang reaction? So to this? atong pasalamaton pud ako sa atong Federation President sa atong mga fisher folks nga si Larry, no, nga na nadto nga siya uban iyang mga membro, no, kay importante man ni. So dili gid ni sila mawala, no, kay yes. kini sila na mga tao diha man ta mukuha sa atong ordinansa. Yes, so Ang atong mga meetings at kini nga ipahigayon o kini nga himuan natong mga pulisya in aid of legislation. yes, So so ako lang role bali maminaw, no? Tan-aw nato kung asa ta maka-craft og mga policies na makatabang sa ilang problema. So importante atong mga fisher folks. yes. Nya mas mayong straight gyud gikan sa ilaha Yes. matubag ug unsay mga pangutana unsay mga kalibog sa atuang gi-codify nga mga balaodnon o yun man kung ano na sa sugyot mapaminaw consultative nga pamaagi sa paghimo nining atuang Yes. fisheries code. So pasalamat pud ko kang Sir Jong sa atong apo, no, nga atong pipila ka higayon nga naka-meeting kami. Daghan among mga programs, mga plano nga sa the following year atong mahatagan og pagtagad, no. Yes, Ma-implement yun. One of the problems sa atong apo is that daghan kay sila program. yes, so Naangay nila itunol sa atong fisher folks. But the problem there, walay ordinansa. So sila nga implementing body sa programs because walay existing ordinance, tahado nga mo implement. Muna yes. nga ang atong mga fisher folks gadahom. Sus na nagid ni nga program. Pero upon implementation tungod kay kinahanglan kinig ordinansa, wala man. So gaka-failure sila. Muna nga nag-istorya mi ni Sir Jong, abi ni mo ako siyang gignan, Sir Jong, daghang kita programs. Pero apan kining mga programa nga atong gipakita, atong gipahibalo sa katawhan nga at ilang makampon, kini tanan kinahanglan og supporting ordinance. yes, So muna nga nakig-partner ko sa apo nga kung may mo magtinabanga mi ani nga problema. yes, No, kay more or less ang atong mga members sa fisher folks kung imo silang tan-awon probably 3 to 5,000 na ka Daghan gid eh. families nag-exist sa atong coastal Coastal na areas. barangays. So daghan gid kay program. Muna nga gina-fast track na namo ang technical working team last week nagpasa naman sad sa ilang members, no? By the following week ano na ta sad silang i-hearing nga ato gid ning i-fast track. yes, No, aron aning program sa city mas mapadali. yes, So muna atong trial, muna atong challenges, no? Bugat kayo pero atong paningkamutan. yes, kaya no with that challenge. And of course, not just the programs of the city Kagawad, no? Because there are some programs of the national government, especially with the BFAR, no, that maglisod tag pa-implement, maglisod tag sulod sa mga programa kung adunay mga contest, adunay mga kinyang ubang mga programa nga need og supporting ordinance gikan sa atong city. Sometimes dira ta mo mag-lock, no? Sa among nakita, one of the problem, pag akong gipropose no, sa apo, i-discussan namo ni Sir Jong. Ako siyang gignan nga, Sir Jong, na ako'y proposal, na ako'y design, na ako'y program nga sa panahon sa kapitan pa ko, ako ning gimo, kining gitawag nato nga coral restoration. So na tayo makuha nga pundo sa dito sa BFAR, daghan ng mga agency. Pero ang problema, kung kani nga program atong ibutang sa kadagatan, at kaning atong gibutang wala bitaw na identified nga marine protected areas. Yes, oo. So natay problema sa pag-implementar sa atong program. No, ngay kaning nga program kaning coral restoration intended ni siya sa marine protected areas. Yes, oo. Pero wala tayong ordinansa nag-ingon nga kaning barangay Puerto, barangay Gusa, barangay Tablo. Mo ni ang marine protected area. So wala, no? So daghan kay program nga sige nag-ingon nga naami kwarta, naami pundo. Ipasa na ang ordinansa aron ma-fast track na. So mo ni ako nakita nga usay nakasabot ko kang Sir Jong daghan kay siya worries. Ang ato sang member sa fisher folks wayaon sa nila yes, so ang ahensya kay ano walay mga program. Tungod kay walay ordinansa. No mo ni nga akong rule nga maningkamot ko nga tanan nga mga ordinansa nga
gipang craft ato nang mahimong codified. Yes. Na mausay gyud sila Mabasa yun. aron pumingon ta nga before kinahanglan may pundo sa among marine protected areas according ani nga ordinance ang barangay Puerto. So kani nga ulog por napulo ka hektarya mao ni ang atong MPA. Kinahanglan may pundo. So ang before sige na may program dili ni siya bogus kay specific kayo according sa ordinance. So kana lugar ang sinugdanan, no? Yes. O daghan gyud kay program nga atong mahimo. Yes, and of course sa pag-craft nato nini nga tong codified nga or kining fisheries code nato dinhi sa atong dakbayan, we're seeing kuan ba kanang light na in terms of the programs that can be implemented alang sa atong mga fisher folks in the near future. And I know supportive usab kay ato ang mga fisher folks niini kay sila gyud ang una makabenepisyo niini, sila ang mamahimong beneficiary sa tanang mga programa. And of course supportive usab kay ato ang APO, no, sa ato ang Agricultural and Productivity Office, labi na sa paghatag usab og kayuhan alang sa ato mga kanawhan. And of course ato ang kinatibuk ang dakbayan, no, alang sab sa kayuhan sa ato ang fisher folks. So silang maki-update rataan ni sunod kay siguro sa pagbalik nimo kagawad kay magbalik-balik raman mo dinhi sa ato ang programa inyong konseho basin sunod ato ang mapaabot ang katong codified na gyud, no, nga kining sa atong fisheries code. And of course kagawad imuhang kuan gyud imuhang gihingusgan usab, no, ang kining ngamintinar ang kalimpyo sa Puerto Market. Nganong imuhang maning nakita kagawad nga kinahanglan ato yung ma-maintain ang kalimpyo din sa merkado. So isip nga taga Puerto diya yung gapangumpra. Every morning. Yes. Buwan akong merkado. So nakita na po nga ang problema nato sa merkado ang atong kalimpyo sama sa pagpanglimpyo gid literally, no? So ang atong market, ang atong CED na sila yung mga tao nga gapanglimpyo, mga sweepers. Yes. Ang problem din akong nakita nga pag alas 7, alas 8 mo pa ilang sugod pagpanilig. Ug mo sa di pangumpra na. Pangumpra sa atong mga tao. So nakita natong abog kayo. Then napay mga silupin, mga hugaw, so sa mga sagbot. So nakita nga kinanglanon iusab na to ang schedule, no? Ang suggest ko nga kung mahimo from 8 p.m. to 12 midnight, uning oras nga manglimpyo sila. Kaya pag 2 a.m. in the morning, nanay mga tao gasulod sa merkado. Yes. So buot pasabot sa pag-abot sa buntag, alas 2 sa kadlawon, limpyo na. No? Wala na yung mag-abog-abog sa dalan, wala na yung mag-manilhig. Kung ikaw manggod mangumprahay, maglisod ka kay abog kay pikas. Yes. Ang mga isda na rin, pangbanyera sa kilid. Ang mga lamisa na ras kilid sa dalan. So maabugan siya. Sumuto nga akong isa-just nga kung mahimo, i-change lang ang schedule. Sa pagpanglimpyo nga pagsulod sa tao, ilimpyo ang atong merkado. No? Hantod sa morning. Yes. Limpyo man dayo, wala tayong problema. Then makita na ko nga from Kugman, gasulod sa atong merkado sa Puerto kay barato man. So nakatsada sa Puerto kay gabagsakan siya og utan every morning. Even gani ang Tagulwan diya gapangumpra. Okay. Dalon dito sa ilang merkado. Kadya gabagsak kay barato man ang atong baligya. Sumuna nga alas 2 kadlawon bibo na ang merkado. Pero hugaw gid kaayo. So may ko nagsuggest ko, naghimo ko special report nga i-change ang time sa panglimpyo aron pag abot sa katawan nga mangumpra sila. Wala na bitaw gabaras-baras sa dalan, gaguyod-guyod sa kilid, gaguyod-guyod sa kuan. So wala na. No? So, isa sa itong problema, kung musulod siya ng atong basura sa merkado. Dako man, kay truck biya. Yes. So, baho siya. Nanay mangumpray na sa isda. Mga pagkaon naman. Na mga karne, kaya wala naman na plastar. Yes. Whether you like it or not, ga-spill over, gatulo, gina siya. Nai-residyo. Gatulo. Muna nga itong nakita nga kung ang banyera kilid na sa ligid sa maong sakyanan, ang atong isda karne mapisikan sa hugaw sa basura. Doon na nga kinanglan nga maghimo sa tao other nga schedule nga kung may mo gabi sila. Manglimpyo, pag human og panglimpyo, karanga diretso sa sakyanan nga dungan sila.
no? Kamulong limpyo, kamulong panilig na ana ang truck walay mga tao. Yes. So muna nga kinahanglanon nato ng ordinance or resolution nga sa din ana. And so far, kumusta usab ang management usab dira sa ato ang Puerto Market kagawad sa imong special report o gingon man ilang katubagan usab niini? Nai atong nalipay ko no nga buutan ang atong bag-o karon nga CED. CD. No? Buutan siya, flexible siya ug dali ra niya maistorya ang ground. No? Kay kung di mo gud sa merkado, kung ang imong strategy na perminti lang nimo paakon ang mga vendor. Imposing your authority, your power, maka-create na siya problema sa ground. Kay ang nature man gud din ana sa kuan sa mga vendors kinahanglanon man gud nimo sila pasabton. No? Pasabton sila nga no naka-violate sila, inana lang, no? Yes. Pero kung imo na silang bunalan diretso kay gusto nimo implementar ang imong mga usay na ay problema. Kay ang atong sagasaan noon ang ilang mang food to the table. Pagkaon sa ilang pamilya, no? Yes. So muna nga nalipay ko sa bag-o karon nga management, no? Nakita nako ang iyang maayo nga pagdumala, ma-implement niya. So gaya nakita nako, na-observe nako nga na sila yung mga action taken sa atong mga reports. Okay. No? So nakita nako nga angayan gud ay. Yes. No nga effective di ay ang atong manager kung kabalo makikistorya sa tao. Yes. No? Lahat tong manager nga magdala kag bunal. No? So ang tao always threatened, no? Na I fear. Pero kung imong tudluan ang tao nga na I respect. Lako kay nga kalambuan na. Yes. Muna nga salamat sa bagong CED administrator sa Puerto Market. Unya, I think ongoing kung gyapon ang construction kagawad no sa tuang Puerto Market and sige lang kay og mahanay na po ni tanan og mahuman na po ng ato ang construction din ha for sure plastado na gid po na tanan din no. For the meantime mo na atong gikuan nga hinaut nga maayo ang kining kalimpyo no dira sa atong Puerto Market pinagyo sabsagi ingas gani kagawad at sas kay lagi kung magdungan magod mo pay pagpanglimpyo mo pay pagpangabot sa tao grabe na kahasol no ang may tabo ni ana. Right, with that kagawad disog ta sa unahan kay bahin lang gyapon kini sa seguridad usab hisgot ta sa seguridad labi na sa Upper Puerto imong gi kanitong mga nakalabay, I think, bulan or semana na ba na may bisita si ang atuang bag-usab nga Pukpo officer, no? Police Director din sa atuang Dakbayan, si Police Colonel Salvador Adam din sa atong 20th City Council. Imuhang gipaabot usab kagawad ang kabahin usab kini sa hangyon tanimo nga pagbutang og police office, no? Or station dira sa atuang Upper Puerto. Anong imong ning napaabot gid nga to sa ato ang police director kagawad? Yes, sa ako nga time sa panon nga kapitan ko, kanang boundary nato between Alai, Bukidnon and Cagayan de Oro, muna siyang area nga naay conflicting ba. Okay. So dili ako nakita dili territorially boundary ang atong problema. Atong problema lang din ana ang pag-implement nato sa atong mga kalihukan sa Cagayan de Oro, no? Kani-ani ang peace and order. So sa ako nga time nagtukod ko og building, second story building. Ang first story ang ground, police station. Okay. No? Ang second nga level mo na ang barangay hall. Dito ni sa Upper Puerto. Yes, Purokotso Puerto. No? Kay ang barangay Puerto is a stretching barangay. Palapad siya, dili siya compact. So tungod kay pinataas siya, ang among services nara din sa sentro. More or less naalang ni 40% sa among territory nga ma-accommodate sa police station. O services sa barangay. So ang 60% hili. Pasaka paingon sa Purokotso o kani nga mga part gagadeprive ni siya sa mga services even sa atong city. So sa ako nga time nangita ko pamagi nga makatukod tag barangay hall dito. Okay. Dito na sa boundary. So mo to nga apan pagtukod nakita nako nga kinanglanon nato ang peace and order. So nagbutang ko og police station under sa police station 6. Nagtuko nga kung maghimo ko og police station din aning dapita, mahimo siya og separate na station. No? So dili pa daay. Yes. No? So pag suroy nako atong dapita kita na ko wala na yung pulis. So, ang akong mga
kailan ng mga negosyante adto ng mga part, mga subdivision owners, mga subdivision ng mga residents, wala lang sila pulis masampit. Moto nga during sa pag-courtesy ni Sir Salvador Adam. Salvador Adam, nangutana ko kung pwede ba balikan o pulis. Kaya na existing building dito. Na existing, na duwa ka silda. Na kuha siya as office siya. So, nakita na ko, essentially, kinangano na to ang peace and order kay makakontribute na siya sa economic growth sa area. Yes. No, ang mga residente, negosyante, na sila confidence, no? Kaya na may police. Panahon nga na trouble sa community na masampit. Ito nga, nahangyo ko nga ibalik. Yeah. No? So, nakita na ko po na dili day sad sa police ang failure. Naasa day sa barangay. Kaya kung upon investigation na ako, ang barangay din nagpapahawa sa police. Okay. Ko nga, gano'y papahawa man nga, that is economic contributor. No? So, wala sad nako nasabtan unsay wisdom sa atong kapitan, ano iyang ipapahawa ang mga pulis. Okay. No? So, moto nga, mga residente sa iya, kay kung naay trouble, siyempre, manginang lang yung peace and order. Wala na yung masampit. No? So, moto nga, I hope nga ma-address po din siya sa barangay na level. Kaya ang property manggod is owned by the barangay. Ang building, kaya ako man to nga time. Pero, dili siguro komportable sikap nga na yung mga pulis. Okay. So, nangawala ang pulis. But sayang po. Sayang. Yes, sayang kaya ang worry. Budget, ang building ng Katigana usab dito, no? And unsa po katubagan ni Police Colonel Radam sa imuhang hangyo kagawad? So, ingon siya nga, kinanglan gid ni ilabi sa krami. Okay. Okay. Once nga magtukod, it is another budget nga i-create. Yes. No? I-budgetan nilang usa ka building ang entire operation for the whole year. Yes. Then maapil na po siya og budgeting sa whole nga national nga budget. Yes. No? So mo na yang giingon sa ako. So pero I hope nga maabot ang panahon ma-realize ra na siya. And of course kagawad, no, sa matag mga miyembro sa 20th City Council, mga kauban nga mo dinhi, doon kayo mga pipila ka mga hot issues nga amo ang ipatubag kagawad mga iliskutanan sa ato ang komunidad, no? And of course, kanito lamang nakalabay nga mga simana, I think, si Konsehal James Judith may rekomendar o pagbugna o kining ad hoc committee, no? Alang sa pagtuki sa giluwatan nga I think this is regarding sa Commission on Audit, COA findings sa mga proyektong wala na human, no? Dinhi sa tuang dakbayan for the past years. And unsay mo reaksyon ini kagawad? Kako tan-aw, no? Sa pagkaron functional man ang atong Committee on Infrastructure. Yes, so kita na to nga not necessarily kay ang atong Infrastructure Committee, no, nga nagpahigayon ani, ga-function man siya. No, ako sa nakita nga tarong man ang pagpadagan niini, kinanglanon lang nga mahir sa atong konseho mapasabtan. No? Kay kung maghimo na sa tang another technical team, malangan naman sad na. Kaya mag-create naman sa tag other na mga personnel. Na kundi nato angayan ang mga personnel nga na din na mga create sa nag-interest. So be it as it may, naamantay committee sa infrastructure nga makahatag ng investigation, magpatawag niini. Then such time, kung makita nato nga na mga lapses, na ikakulangon na angayon gyud sad sila manubag sa katawhan ni ana. And of course, lagi sa company kagawad, naman po dato ang hinuon ang ato ang Committee on Infrastructure, no? And siguro nagitutukan na usab ni nila karon. And kato sugyot usab to ni kagawad James Judith nga mag-create og ad hoc committee ni ana. About this one kagawad, ang unsay barugana nimo or unsay imong reaksyon, no, sa baguhay lamang pod nga gi-implementar or atong hugot nga pag-implementasyon na sa balaod or kining guidelines gikan sa Department of Interior and Local Government kung DILG ning pagbawal sa mga babao sa pag-agi dinha sa atong mga national highways. Unsay mo reaksyon ini kagawad? Sa ato nga kabahin, maayo man kay natay gi mandato man ana, pero kung tan-aw nimo sa akong barangay, sa akong pagkapitan, o akong na-experience sa panahon, na epekto. No, unsa may epekto niya ni?
Kining mga bao-bao, mo ni mga economic contributor sa barangay Puerto. Yeah. Mo ni silang mga unit, mga sakyanan nga gadala og tao sa atong barangay. Now, sa atong mga business level, no, piktado sila. Ano man, wala mo karga sa ilang bugas. Mga bugasan sa Puerto, kung ikaw gusto ka mo palit og kilo, kinilo, or half sack, wala na mukarga niini. Kaya agi magit sa National Highway. So, wala bugatan sila. No? Ang atong mga negosyante nga mga bugasan, wala halin. Number 2, ang atong mga hardware. Atong mga hardware, nanggahi na ang mga simento. Kaya pikto man sila, wala may mukarga. Bitaw, So, ang ordinaryo nga tao, wala na sila sakyanan. Nakargahan sa ilang mga gamit. So, sa akong nakita, nakita nga lost sales sa atong mga negosyante. Yes. Nag-drop good ilang sale. So, mo siyang effect na nakita nato, no? Isa sa atong problema, kining paabuton nga pag-eskwela sa mga bata. For example, sa Barangay Puerto, dahil mga residente din ana nga nang eskwela sa Tablon, Agusan, naasad sa Bugo. Tungod kay wala na ipasulod nga unit, apiki, no? Dili lang kay kana nga piki, kini pong atong mga trabahante. No? Kani mga sikad, ginagmayran niya siya, tinuod nakadisturbo ni siya sa dalan, pero angay lantawon. No? Agree ko nga, tanaw ni siya, kaya sa ako mangong time, nami scheme sa barangay din ana. No? Agree ko na nga, naka-create sila og trouble, naka-create sila og kuan lugar, ka problema sa dalan, tungod kay na they are branded as illegal man. No? Pero sa akong tan-aw, nabigihimo nga scheme. Niya na, among giobserbahan nga dili sad mapildi ang negosyante, dili sad makakreate og economic loss. At the same time, naasay panghinabuyan sa mga driver sikad. Yes, Among gihimo ni ana, boundary to boundary ni. Between Agusan and Bugog. Nalang may limit nga sikad mosulod. For example, controlled na mo ang boundary sa barangay. So kami gasain mig mga tanod. No, example, nay mo ali sa Gaisano, napulo ra gid na kasikad. Pag mawala na siya, mahurot na siya, mutawag na sa mis boundary. Pasulod ang napulo. Same gyapon sa barangay Bugo. No? Ang barangay Bugo, mutong niabot ang time nga na nagkalalis ming kapitan ana. No, kay wala mi nagkasabot sa palisi. So si kapitan gusto niya ang tanan sikad sa Bugo mosulod. Kung dili pwede. Nay problema imong gahimuon ani tanan ta mapitan boundary ra mo. Mutong ako silang gisibog sa boundary, mutong niabot mi city council. Okay. So ang among plan nga napulo lang. Dito ra mo magkulat sa boundary, tawagon mo sa barangay nga pwede mo mosulod. Now, ngano kinanglanon man nato ang sikad within aning commercial area? Kay contributor siya sa ekonomiya. Yes. Although tinuod man nga naka-traffic sila sa kadalanan, pero kinanglanon sad nato i-manage ni sila. Karon, kung tan-aw nimo from Kugman to Bugo, na mga tao nga mao nilang means of livelihood. Problema gid na. Now, sa ako nga time, gimanage na ako ang pagsulod sa mga sikat ug nasad sila specific hours nga gasulod sa barangay. For example, sa among gikasabutan, alas 10 sa buntag ngadto sa 2:59 in the afternoon. Allowed mo mosulod. Okay. During rush hour, bawal mo mosulod sa Puerto. Bawal mo travel. Sumoto among policy nga gi-create. Although internal, nga within lang sa mga sikad kung sa barangay, pero amo tong na sustain. Yes. No? Madilin ana kainit ang mata sa mga sikad. Now, from Agusan, Tablon, kung musulod ka o Gaisano, wala jeep musulod dito. Yes, wala. Oo. So, kinahanglan mo drop ka karon dinhi sa Agusan. Mubaklay ka paingon sa Gaisano. Bugat na siya. Kaya kung ikaw mangumpray sulod sa Merkado Puerto o sa Gaisano, kung wala kay makargahan, apiki sad. Apiki, yes. No? Now, kung ingon sila nga ang solusyon na butangan na tog taxi correct. O dili tanan ka afford. Kaya pagtungtong pa lang nimo sa taxi, meter man. So, muna nga naay mulo lugar sa ground. So mo to nga among gihimo sa una nala specific nga scheme among i-follow. O sige, boundary to boundary, Agusan Puerto Bugo. 10 to 3 allowed mo mosulod. Pero dili sad mo tanan mosulod. Nagnapulo lang maghulat mo kung tawagon mo. Okay. So inana lugar ang scheme. Especially na hatagan og pansin ang atong mga bao-bao
Sa kung tanaw okay man ang mandato, labi na kay ipa-implementar na po kining gitawag nga modernization sa transportation. Sa kung tanaw, kinanglan ni siya og gradual nga pag-implement. For example, sige karon na, tagan mo og 5 years. Kanira nga specific hours ang musulod ug mudagan sa highway. Until such time nga ma-ready na ning mga tawhana, makabayad na sila sa ilang mga kuan, mga gipang-utang nga bao-bao, manduan ning mga ahensya, mga negosyante nga di na mag-produce og bao-baos kagayan. No? Aron pod nga dili diretso maka-effect. Yes. Karon, musuri ka sa mga driver sa mga sikat, pildi sila. Pildi sila ani nga scheme. Ano man, abrupt man kayo. So, apektado. Sa kung tanaw, kung ato nang i-manage, then hatagang specific time, within 3 years from now, tulo na lang mo ka oras mo drive, hantod sa makuan, hantod ma-ready sila. So, nasa light team. Gani, kung imong tanawon karon, ato silang gikuan, gi-restrict, pagbadagan. Pero wala kita naghatag og subsidy unsa atong mahimo nga program sa ila. So, pildi gyud. Mo ni nga na-create ni siya og mulo. No? Kaya ang atong gikuha sa ila is food. Yes, panginabuhian. Asa sila makuha silang pagkaon. So, muna nga, nakita na ko kung naalagay planning sa pag-implement ani, dili na kasakit. No? Ano, malisen na to. Pero kung mabutaw na to og pattern program na inanion na to ang gradual, kaya for example, dili sa tanan sakyanan, for example nga, mayroon sila modernization, dili tanan maka-provide pa. Yes. Okay. Lalo mga unit nga ready na implement pero dili gyapon maka-accommodate sa tanan nga mga commuters. Yes. So Studyhan gyud ni. So sa among akong nakita nga study, na-accommodate na to ang certain nga mga kuan panghinanglanon sa mga tao, wala diretso sa tan apektuhan. Na-sustain na to. Although na dakop-dakop sa una pero sustainable lang siya. No? Kaya nakita na to nga dili man inanakahat. Eh siyempre kung ikaw kuan, okay ra to raras kilid. Tawag-tawag grabe ka. O napulo. Paggawa sa puerto, napulo na sad. So dili siya inana ka sore eyes. So mo na nga scheme. So karon I don't know kung unsa na po'y plan sa management sa barangay kung ila bagya pong i-adapt na nga scheme. Yeah. And with that, no, ninginaot po tang kung galing adunay ngunani malantaw po ni sa ato ang implementing agency which is ang DILG, no, kay mandato manigikan gyud sa DILG national nga kagamhanan ang kining pag bawal sa atong mga babaw dinha sa atong national highway. I think they can also siguro kung sa development ni usab, no. And with that, kagawad imuhang naansiran no ang ato ang mga pangutana. Daghang kay salamat sa imuhang higayon sa pagbisita usab dinhi sa ato ang inyong konseho karon. Murag sige lang kay magbalik-balik kami, makik-update kami especially with regards sa ato ang fisheries code nga dako kay katabang usab sa ato ang mga fisher folks. Siguro gawad sa imuhang parting statement, imuhang mensahe nga to sa ato ang mga kaigsunan dinhi sa ato ang dakbayan. So una nana, pasalamat po kang Mayor Clarix Uy. Yes. No, nga natagan kita gigayon din ani sa atong mga program. Labaw sa tanan akong nabati ang iyang giingon ug ang iyang mga programa nga ang gobyerno dool sa katawhan. Ug ang katawhan dool sa gobyerno. Ang ngayon kini nga ipadayon na mga programa no nga kung diin nga ato gyud no mo lagi nang giingon nga this is the government of the people. Yes. By the people and for the people. Mo kining programa nga akong nakita kang Mayor Clarix Uy nga angay nato ipadayon no. Congratulations Mayor sa imong pagpaningkamot, sa imong kusog, sa imong tanang panahon nga imong gidalit sa katawhan. Sa tanan pod nga residente sa dakbayan sa Cagayan de Oro, hinaut-unta nga mahatagan pa ninyo og mga kumpiyansa ang atong mayor nga siya naningkamot para kanato. Nalipay ako usab nga nakatambong niini nga unta mapaabot pud namo ang among mga paninguha og paningkamot sa dakbayan. Makalaom kamo nga ang atong mayor, ang atong konseho sa dakbayan naa kanunay ang ilang hunahuna, among hunahuna sa katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa maigsoon kini inyong konsyal Ayan Atchas sa serbisyo dili mo atras. Daghang salamat ug may buntag sa. Ay daghang salamat sa kay gayon ayo busy kayo na pantay appointment si kagawad Ayan matiyang yatagan gigiyan nga mapabot niya mga pagpaningkamot o giha usab nga mga programa ilabi na sa atong mga kaigsunan dinhi sa atong dakbayan. Mo kadto naglangkob sa ato ang inyong konseho karon na
Sa ngalan lamang sa kinatibukang puwersa sa City Information Office in Dakbayan sa Cagayan de Oro, abos kini sa administrasyon ni Mayor Orlando Clarix. Uy, naman sa papangulo sab sa ato ang City Information Officer Miss Ives Guantero. Kinin lamang si George Bacos lang salamat sa iyong pagpaminaw paglantaw hantod sa sunod gayon og mayong adlaw sa tanan.